Dominant Protector. 131 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Inisip ito ni Amara, ito ay totoo, mayroong isang kaso kung saan ang salarin ay nakawala sa loob ng ilang buwan bago nila siya nahuli. Kaya kapitan, ang gusto mong sabihin ay? Tanong ni Amara na medyo nalilito pa rin. Huwag madaliin ang kaso, maaari kang maghintay ng kaunti para sa sospek na mawala ng bantay. Paliwanag ni Harold. Walang silbi ang pagmamadali, tama. Pero kapitan, sinabi ko kay Director Colton na makukuha ko ang sospek sa loob ng 10 araw. Sabi ni Amara, nang hihinayang sa ginawa niya, hinding-hindi niya sasabihin ang ganoon sa direktor kung isasaalang-alang niya ang mga komplikasyon sa kaso. Ah, ganun ba? Medyo hindi nakaimik ang sabi ni Harold. Si Amara ay medyo matapang, kahit si Harold mismo ay hindi mag-aangkin ng ganoong bagay. Kung tutuusin, ang kaso sa pagkakataong ito ay mas komplikado kaysa sa isang tipikal na pagnanakaw sa bangko, mayroong higit pa kaysa sa nakita ng mata. Pagkatapos ng lahat, sino si Pablo? Isang provincial CCPCC member, isang celebrity entrepreneur sa state. Nagkaroon siya ng mga koneksyon na kumalat sa malayo at malawak, na may matalik na relasyon sa Colton House mula sa militar. Ang utak sa likod ng kidnapping ay kailangang may lubos na background para manggahas na hawakan ang anak na babae ng lalaking iyon. Iniiwasan ng mga tao na tumawid sa Pablo, ibig sabihin, ang mga direktang nagtatarget sa kanya ay kailangang nasa mas mataas na antas, isang antas kung saan kahit ang sariling pamilya ni Harold ay magdadalawang isip para maiwasan ang komprontasyon. Ang kaso ay mahirap lamang. Kanta, siguro hindi mo dapat sinabi yan, baka nagmamadali. Sabi ni Harold. Ayaw niyang ipahid ito sa mukha niya o anupaman, ngunit kailangan niyang gawing malinaw kay Amara ang sitwasyon, para may handa siya sa darating. Dapat alam mo sa sarili mo kung anong klaseng mga tao ang kinakaharap natin dito. Naglakas loob silang hawakan ang anak ni Pablo, alam mo ba? Ang mga sospek na hinahabol natin ay 2 pawns lang, hindi sila ang problema. Ang problema dito ay ang mga taong sumusuporta sa kanila. Mahirap talagang hawakan ang mga sospek, kahit pa man hanggang sa mawalan sila ng suporta sa mga nakatataas, madali na lang nilang ibigay sa kanila. Mangyayari. Si Amara ay medyo walang ingat na babae, ngunit hindi siya tanga. Malinaw sa kanya ang kahulugan ng mga salita ni Harold, at naunawaan niya ang malaking pagkakamali ng kanyang deklarasyon. Malamang na naiintindihan ng direktor ang mga pangyayari kung ipinaliwanag lang niya ang mga ito sa kanya. Ngunit hindi ito angkop para sa kanya na bumalik lamang at talikuran ang kanyang pag-angkin. Wala nang babalikan ngayon. Captain, ano ang gagawin ko ngayon? Ayaw tumigil ni Amara sa kalagitnaan. Ang direktor ay hindi gagawa ng anumang bagay na masyadong marahas sa kanya para sa paglabag sa kanyang salita, ngunit ito ay isang katiyakan na siya ay magdusa ng isang hit sa kanyang reputasyon sa departamento. Makinig ka sa akin kung gusto mong malutas ang kaso. Tanungin mo si Terence tungkol dito. Baka makakuha ka ng hindi mo inaasahan. Payo ni Harold. Kung handa si Terence na tulungan si Amara, gayunpaman, ay hindi nakasalalay kay Harold na magpas siya. Terence. Matutulungan niya ako? Tanong ni Amara. Narinig niya ang kapitan sa unang pagkakataon, ngunit hindi niya inisip iyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi seryosohin ang mga salita ng kapitan. Sa pangalawang pagkakataong sinabi niya ito, hindi sasabihin ni Harold ang mga bagay na ganoon ng walang tamang pangangatwiran. Marahil, ngunit hindi ito tiyak. Tumawa si Harold. Bueno, ang lahat ay nakasalalay sa kung talagang tinutulungan ka niya. Naiintindihan ko. Salamat, kapitan. Nilinaw na ni Harold ang mga bagay-bagay, at walang saysay na sabihin pa ni Amara ang anumang bagay. Ibinaba niya ang telepono nang may kunot sa noo. Sino itong Terence? Ayon kay Fredo, isa lamang siyang tagasunod na kinuha ni Pablo para sa kanyang anak, para sa layuning protektahan at paglaruan siya. Ito ay malinaw na si Terence ay isang bagay upang mailabas si Cheryl mula sa van na ganap na hindi nasaktan, ngunit siya ba ay may kakayahan upang makatulong na malutas ang kaso? Bakit ang kapitan ay nagbante ng labis na papuri sa lalaki? Ano ang kanyang mga kakayahan? Gaano kaya ang kakayahan ni Terence na makuha ang pagkilala ng kapitan ng ganoon?
Biglang naalala ni Amara ang eksena mula sa likuran nang dinala niya si Terence sa istasyon, kung saan hindi napigilan ni Harold na tawagin si Terence na Eagle, tuwang-tuwa, emosyonal. Walang sinabi si Terence tungkol doon, maliban sa malamig na panlilibak sa passion ni Harold. Nagtagal silang dalawa ng mag-isa sa opisina, at hindi sinabi ni Harold ang anumang bagay na importanteng sinabi sa kanya nang sinabi niya iyon kay Linford, na hindi yun masyadong inisip ni Amara, ngunit talagang abnormal ang ugali ni Harold noon, ngayong naisip niya iyon. Si Harold ay isang kalmado at matulungin na tao, kaya sino ba talaga sa tingin niya si Terence para sa kanya para mag-react ng ganito ahas, sa harap mismo ni Amara, kahit na may mali sa taong Terence na ito, sigurado iyon. Wala pang sinasabi sa kanya si Harold tungkol sa kanya, iminumungkahi lang si Terence sa kanya kapag kailangan niya ng tulong para sa kaso. Naging mapait ang puso ni Amara habang iniisip niya ang paniwala may ipapakiusap ba talaga siya kay Terence. Sa uri ng relasyon nila, maswerte siya para kay Terence na tanggihan lang siya nang hindi nagdaragdag ng mapanuksong komento para kutsain siya. Nagsimula siyang magsisi sa ginawa niya sa kanya, ang lalaki pala ay talagang kapaki-pakinabang na asset. Ilang sandali pa ay nag-alinlangan si Amara bago nagpas siyang ipagpatuloy ang pagpapaigting sa paghahanap, parang nagpakamatay si Amara para humingi ng isang bagay kay Terence. Nai-imagine na niya ang uri ng mukha na gagawin niya habang tinatawanan siya nito. Wala pang magandang sinabi sa kanya si Terence mula noong unang araw na nagkita sila, kinukutya pa nga siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung nakuha ba niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mga koneksyon. Hindi ba't pinapatunayan lang niya ang kanyang punto kung pupunta siya sa kanya para humingi ng tulong ngayon? Sinasabi nito sa kanya kung gaano siya kawalang silbi, kung paanong hindi niya kayang lutisin ang isang kaso ng mag-isa. Ang bagay na iyon sa ospital ay nagpulalo lang sa pagitan nilang dalawa, gusto lang sana niya itong turuan ng leksyon, pero sinong mag-aakalang naging romantic comedy ito para tangkilikin ng ibang tao. Nagsisimula na talaga ang pagsisisi sa kanya sa puntong iyon. Napabuntong hininga si Amara habang iniisip kung gaano siya kamalas isang ganap na special ops trainer, na tinapos ng mga kamay ng isang asshole guy. Pagtatawanan siya ng kanyang mga warmates at mga estudyante kapag nalaman nila ito. Hindi yun ang pinakamasama sa lahat kung tutuusin, si Amara ay isang dilag na may mga lalaking nangungutya sa kanya habang siya ay tumatanda. Hindi niya kailangang magdusa tulad ng dati. Ang paghingi ng tulong kay Terence ay walang pinagkaiba sa pagmamakaawa sa lalaking nakayuko. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman nagawa para sa sinuman. Si Amara ay nababagabag, napakagulo talaga. Nagpasya siyang ilabas ang pagkadismaya sa kanyang mga nasasakupan, na sinasabi sa kanila na ipagpatuloy ang paghahanap araw at gabi hanggang sa matagpuan nila ang salarin. Ang mga nasasakupan, sa kabilang banda, ay batid ang pag-aangkin ni Amara sa direktor, at tinupad nila ang mga utos sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin habang nilalakasan nila ito. Kung tutuusin, hindi lang reputasyon ni Amara ang nakataya dito, ang kabuuan ng Criminal Police Department ay 132. Nanay. Tinapik-tapik ni Josephine ang kanyang dibdib, nakahinga ng maluwag pagkatapos niyang tumingin sa likuran niya. Ang asshole ay hindi sumusunod sa kanya, buti na lang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung hindi. Josephine. Tapos na ang school. Bati ni Mrs. Dawson habang nagdadagdag siya ng karbon para panggatong. Ang ika-12 baitang ay pinalabas sa mga oras na ito, at hindi nagtagal ay bumaha na ang negosyo. Hey! Eto? Ibaba mo ang iyong bag at tulungan mo si nanay. Medyo late na natapos ang paaralan para sa mga grader ng ika-12 baitang, at palagi silang nakakakuha ng makakain bago umuwi para sa hapunan. Manam-hanam. Mukhang masaya ka ngayon, ma'am. Maganda ba ang negosyo? Nagtataka na tanong ni Josephine. Hey, iyan ay dahil sinabi ni Terence na mayroon siyang recipe ng New Orleans barbecue sauce. Sinabi niya na dadalhin niya ito sa akin bukas para sa aming paninindigan upang maging mas mahusay ang negosyo. Sabi ni Josephine, hindi napigilan ang kanyang kagalakan. Mukhang gusto ng mga batang tulad mo ang bagay na ito sa Orleans, kaya malamang na magsisimulang maging mahusay ang negosyo kapag dumating ang recipe. Terence. Nagbago ang mukha ni Josephine sa pangalan. Nandito na naman siya. Kasama ang kaibigan niya kaninang hapon. Sabi ni Mrs. Dawson, hindi napansin ang reaksyon ng kanyang anak.
Napakabait na bata, palakaibigan at magalang sa mga tao. Hindi siya katulad ng ibang mga young masters. Siya. Kinulat ni Josephine ang kanyang mga labi, walang pakialam ang kanyang mukha habang nagsasalita. May masama siyang intensyon, Mama. Josephine, anong sinasabi mo? Bad intentions. He's trying to help our business get better, why are you saying things like that? Saway ni Mrs. Dawson, na halatang medyo galit sa kanyang anak. Masamang intensyon. Anong masamang intensyon? Ano kaya ang binabalak ng isang mayaman na bata para sa isang maliit na paninindigan tulad natin? Ano ang para sa kanya? He. Kinagat ni Josephine ang kanyang labi, labis na nag-aalangan at ayaw kung ano ang sasabihin. Ma, hindi mo ba talaga masasabi? Siya. Gusto niyang. Kaibigan ako. Nagpa siya si Josephine na ay latag na lang ito, para makita ng kanyang ina si Terence para sa talagang pangit na lalaki niya. Medyo nakakahiya, ngunit ayaw niyang mahulog ang kanyang ina sa mga panloloko ng asshole. Friends with you. Buti na lang, mabait na bata si Terence. Dapat mas lalo mo siyang kasama, makakabuti rin ito sa iyo. Sabi ni Mrs. Dawson na may masamang tingin. Maaaring may mga koneksyon pa ang kanyang pamilya na maaaring makatulong na pilitin ang pabrika na bayaran ang iyong ama. Hindi mo ba alam kung gaano kalupit ang lipunan, Josephine? Ang Jaime Wallen na iyon, hindi ba naputol ang isang piraso ng kanyang laman sa kanyang daliri noong siya ay nagtatrabaho sa pabrika? Anong uri ng pinsala iyon? Ngunit ang malaking tiyuhin ng kanyang lolo ay isang pinuno ng bayad sa mga lansangan, at binisita pa sila ng manager ng pabrika na iyon para sa medikal na si Jaime. Tingnan mo kung gaano kahalaga ang mga koneksyon. Nay! Nakaramdam ng sama ng loob at nagkamali si Josephine, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga salita ay maglalabas ng lecture na iyon mula sa kanyang ina. Ngunit lahat ng iyon ay totoo, at naunawaan ni Josephine ang katotohanan iyon. Ngunit natural lamang na hindi maintindihan ng kanyang ina ang paraan ng pamumuhay ng mga batang prinsipeng ito. Nagpalit sila ng girlfriend tulad ng pagpapalit nila ng damit. Hindi sila kailanman mag-abala sa pagtulong sa kanyang ama, ito ay talagang wala sa hanay ng kanilang interes. Kahit na siya ay pumunta. Higit pa sa pakikipagkaibigan kay Terence, ano ang silbi noon? Ito ay pareho. Nay, hindi mo naman nakalimutan si Flint, di ba? Sabi ng lalaking iyon na tutulungan din siya, pero tingnan mo kung saan siya nakuha. Sabi ni Josephine, naghagis ng katotohanan sa mesa para makita ng kanyang ina. Paano mo may kukumpara ang lalaking iyon kay Terence? Hindi siya malapit sa antas ni Terence. Mrs. Dawson M. Ang palihim na maliit na lalaki na iyon, na may palihim na mga mata, isa lang siyang gangster na may kaunting mayaman na pamilya. Sinabihan ka pa niyang huwag kang lalapit sa kanya. Matagal nang nabubuhay ang nanay mo, Yin, naiintindihan ko ang pagkakaiba ng mabuting tao at masama. Hindi nakaimik si Josephine, ang kanyang ina ay tuluyan ng nahulog sa harapan ni Terence. Siya ay kinuha ang kanyang panig kaysa sa kanya. Josephine, ang problema mo, ang tigas ng ulo mo. Katulad mo ako noon, ignorante sa mundo, naging kagandahan din ako sa pabrika. Gusto ng may-ari ng workshop na ito na makasama ko ang anak niya, pero hindi ko siya gusto, na in love ako sa papa mo. At paano nangyari iyon? Hindi na hinintay ni Mrs. Dawson ang tugon mula kay Josephine bago ipagpatuloy ang kanyang lecture. Ang anak ng may-ari ng workshop ay nagbukas ng isang traveling agency, at kumikita siya ng ilang milyon sa isang taon ngayon. Tingnan mo ang iyong ama, na buong araw na nakahiga sa kama dahil sa kanyang pinsala habang ako ay nagtatrabaho buong araw para lang masuportahan ang bahay. Hindi mo ba naiintindihan iyon, Josephine? Kung maaari akong magsimulang muli, pipiliin ko ang anak ng may-ari ng workshop na iyon. At ako ay magiging isang mayaman sa lahat ng oras, Mrs. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpatahimik kay Josephine. Ito ay totoo, ang sinabi ng kanyang ina. Hindi siya sinisisi ni Josephine. Kung tutuusin, ang sinumang babae na kailangang gawin ang lahat sa isang nakarete na asawa na hindi man lang makatae o umihi sa kanyang sarili ay madidismaya. Maghapong nagtatrabaho para lang umuwi para alagaan ang isang may sapat na gulang na lalaki, at pagkatapos ay simulan ang paghahanda ng mga materyales para sa stand pagkatapos makatulog ang kanyang ama. Natural lang na magkaroon ng ganoong mentalidad ang kanyang ina.
Ngunit si Josephine ay hindi sumang-ayon sa mga pananaw ng kanyang ina ang isang babae ay hindi dapat ganap na umasa sa isang lalaki, ngayon ba? Natitiyak niya na ang kanyang sariling pagsusumikap ay makakamit ang kanyang mga lugar balang araw, at pagkatapos ay ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng maayos. Sige nanay, titigil na ako. Kunin mo ang recipe niya kung gusto mo, wala na akong sasabihin. Sabi ni Josephine, ibinaba ang kanyang ulo habang tinutulungan siya palabas. Ayaw niyang lalong magalit ang mama niya. Pagkatapos ay pumunta sa kanyang klase bukas para sa recipe. Huwag kalimutang magpasalamat sa kanya. Bumantong hininga si Mrs. Dawson habang tinitignan kung gaano parang ayaw ng kanyang anak. Josephine, nagsasabi ng ilang magagandang bagay sa taong nandito at hindi ka papatayin, alam mo ba? How? Si Josephine ay abala sa paglalagay ng ilang skewer nang tamaan siya nang sinabi ng kanyang ina ang isa sa mga skewer ay bumagsak sa sahig bilang resulta. Josephine, anong ginagawa mo? Hindi makapaniwala si Mrs. Dawson isa iyon dolyar. Mabilis niya itong kinuha at iniligpit. Ako na ang maglalaban nito at ibibigay sa tatay mo mamaya. Ang mga tuhog na iyon ay sinadya upang ibenta, pagkatapos ng lahat, at kahit na ang pamilya ay umiwas na kumain ng anuman, naiuwi lamang ang mga hindi nabenta at hindi sariwa. Kahit na ang mga iyon ay ibinigay kay G. Dawson Ginang. Dawson at Josephine ay halos wala sa kanilang sarili. I don't wanna, Mom. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa kanya na ikaw mismo ang magbibigay nito? Ang pagpunta kay Terence ang huling bagay na gusto niyang gawin hindi niya magawa. Hindi makapaniwala si Mrs. Dawson sa ipinasya ng kanyang anak na ibato sa kanya. Sinasabi mo bang pumunta si Terence at ihatid ang recipe kapag binigay niya ito sa atin? Yin, hindi ka magseryoso, walang utang sa amin ang bata, okay? Ngunit, ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo at kinulat ang kanyang mga labi, hindi nasisiyahan. Sige, pupunta ako. Walang magawang sabi ni Mrs. Dawson. Sige. Ako. Pupunta ako. Sabi ni Josephine wala masyadong mapagpipilian sa puntong ito. 133. Dapat makipagkita si Terence kay Harold ng umagang iyon, at tila hindi angkop para sa kanya na kunin ang kotse ni Fredo para doon. Ayaw niyang malaman ni Harold kung ano ang ginagawa niya sa sandaling ito kung tutuusin, medyo nakakahiya para sa makajos na agila na nakikipaglaro sa bahay kasama ang dalawang miss. Nagsisimula ng magduda si Terence sa mga salita ng kanyang matanda, hindi niya makita kung paano siya haantong sa misyon na ito para buhayin siya. Ni hindi niya alam kung ano ang misyon. Nagsisimula na ring maghinala si Jacob, at sigurado si Terence na magkakamali kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan. Wala naman siyang pakialam, pero hindi ganoon ang nangyari sa dalawang miss sa itaas. Dahil doon, nag-iwan si Terence ng note sa mesa para sa mga babae, na nagsasabi sa kanila na aalis siya ng maaga, at hindi na siya kailangang hintayin ni Fredo. Naghanda siya ng almusal para sa kanila bago lumabas ng Villa. Hindi masyadong pamilyar si Terence sa lugar sa labas ng Villa District. Lumingalinga siya sa paligid para maghanap ng taxi, wala siyang nagawa. Walang imek, nagpatuloy si Terence sa paglalakad. Ang bawat isa sa distrito ng Villa ay malamang na may sariling kotse sa kanilang mga garahe. Siyempre walang taxi dito. Nakahanap siya ng bus stop pagkaraan ng mahabang oras na paglalakad. Isa itong one-way na bus, na tila nasa rutang lumibot sa lungsod ng Pabilog. Hindi nakalista ang unang paaralan ng Starfield, at nagpa siya si Terence na tanungin niya ang driver pagkatapos makasakay sa bus. Hindi nagtagal may dumating na bus, at sumakay na si Terence. Tinanong niya ang driver tungkol sa kanyang paghinto habang siya ay nagbabayad, walang mga hinto para sa unang paaralan ng Starfield, tulad ng inaasahan. Wala ito sa ruta, at kailangan niyang lumipat sa 87 rutang bus sa Jingtai Marketplace. Walang masyadong tao sa bus, malamang na wala itong puntahan, at medyo mahal din ang halaga ng tiket. Ito ay triple ang $1 regular bus na sinisingil. Bumaba si Terence sa Jingtai Marketplace stop. Hinanap niya ang 87 rutang bus, at nahanap ito makalipas ang ilang sandali. Mayroong 1 toneladang tao doon na binubuo ng mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng edad, kung ihahambing sa kawalan ng laman ng mga kalye ng distrito ng Villa, malamang na pumapasok sa paaralan o trabaho.
Ang isang grupo ng mga tao ay sumisikip sa isang bus sa tuwing may dumating, ngunit ang bilang ng mga tao sa platform ay tila hindi nabawasan ang lahat. Mukhang ang mga taong darating pagkatapos ay pinawalang bisa ang mga numero na sumakay sa mga bus. Ilang sandali pa bago dumating ang isang 87 rutang bus, at si Terence ay sumakay sa sasakyan kasama ang mga tao. Ang dami ng mga pasahero ay malinaw na ilang beses na mas mataas kaysa sa panlalakbay na bus mula kanina. Nakahanap si Terence ng isang pwesto malapit sa pinto, hindi nag-abala sa pagpasok ng masyadong malalim. Ayaw niyang maipit sa pulutong ng mga pasaherong iyon nang makarating siya sa kanyang hintuan. Huminto ang bus sa Slums District, isa sa mga lumang distrito sa lungsod na hindi pa na-renovate. Ang mga naninirahan doon ay pawang mahihirap, at ang kanilang mga bahay ay pawang isang palapag. Tumingin si Terence sa bintana ng bus, nagulat nang mapansin niya ang figure ni Josephine. Nakasuot siya ng malinis at maayos na uniforme, na may nakasabit na canvas bag sa kanyang balikat. Tumayo siya ng husto at maayos, ang maganda niyang itim na buhok ay kumikinang sa ilalim ng araw ng umaga. Siya ay mukhang isang batang babae mula sa isang shoujo manga, isang school life, kiramdam na tumatagos sa kanya. Lumiwanag ang mga mata ni Terence, nahuli sa sandaling naisip niyang kausapin siya. Maliwanag na naghihintay din si Josephine ng 87 route bus. Sumakay siya mula sa harapan, gayunpaman, at tila nagmamadali siya habang sumisiksik siya sa kanyang pagpasok. Walang gaanong lakas ang dalaga, at walang paraan na magagawa niyang madaig ang ganoong karaming tao. Ang ibang mga pasahero ay tila naiinis at naiirita, pinipigilan siyang sigawan siya dahil lang sa kagandahan niya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nahuli kita ngayon. Bakit hindi ka tumakbo? Nagtataka si Terence kung bakit nagmamadali si Josephine nang sumakay ang isang kabataang may hiwa ng butch. Tinutokso si Josephine habang nagpapaikot-ikot ang kanyang mga daliri. Ang bus ay hindi malapit sa tahimik, at si Josephine ay nasa kabilang dulo ng bus mula sa Terence. Ngunit ang kanyang mga tainga ay nasa ibang antas. Ang kanyang atensyon ay kay Josephine, gayon din natural lang na marinig niya ang kabataan. Mula sa hitsura nito, nahulaan ni Terence na si Josephine ay nakakuha ng atensyon ng isang lokal na gangster. Ito ay isang lumang lugar, pagkatapos ng lahat, at ito ay hindi isang sorpresa na mayroong isang pares ng mga kabataan na tumatambay doon na walang gaanong gagawin. Hindi bababa sa ilang araw na iniistorbo ng lalaki si Josephine, base sa paraan ng pagsasalita niya. Tila kahit na ang mga magagandang babae ay nahihirapan. Ang isang pangkaraniwang kagandahan, sa pagtatapos ng araw, ay nagkaroon ng panimula na naiiba sa buhay ng mga mayamang dilag tulad nina Cheryl at Yasi, na namuhay ng kanilang buhay sa perpekto at ligtas na mga kapaligiran. Maaaring may isang Leandro na bumabagabag kay Cheryl araw-araw, ngunit hindi niya kailangang mag-alala na ang mga gangster na ganyan ay mapalapit sa kanya. Ang sitwasyon ni Josephine ay isa pang kaso, natural lang na may dalawang walang trabahong gangster ang tumingin sa kanya. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi basta-basta babaliwalay ng pagkakataong pagkikita na ito. Mabilis niyang hinati ang mga taong nasa harapan niya, mabilis na siniksik ang sarili sa sobrang liksi at lakas. Nakarating na siya sa kabilang side bago pa man lang napagtanto ng mga pasahero kung ano ang nangyayari, at pinalabas niya ang kanyang braso sa nakasarang pinto. Pinilit itong manatiling nakabukas habang hinihila niya ang gangster sa likod ni Josephine pataas. Walang kahit isang salita, itinapon ni Terence ang lalaki sa bus at hinaila ang kanyang kamay palayo sa pinto para isara ito. Kumurap-kurap si Josephine sa hindi makapaniwala at pagkalito habang pinagmamasdan si Terence na lumalapit sa kanya mula sa kabilang panig ng bus at itinapon ang gangster palabas ng bus sa isang galaw. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nasa bus si Terence, sa lahat ng bagay. Sinisikap ni Josephine na alamin kung ito ay isang ilusyon, kahit na hindi ba't ang bastos na ito ay may driver na naghahatid sa kanya sa paaralan araw-araw. Anong ginagawa niya sa bus? Naniwala lang siya sa sarili niyang mga mata nang lumingon si Terence para harapin siya. Bakit ka ba naaabala sa lalaking ganyan? Tanong ni Terence. Ngumisi si Josephine sa tanong, hindi makapagsalita. Hindi ba halata ang sagot? Gustong sabihin ni Josephine na pere sa parehong dahilan na iniistorbo mo ako, nang pigilan niya ang sarili dahil sa takot. Kung tutuusin, mas nakakatakot ang lalaking ito na nauna sa kanya kaysa sa maliit na gangster na iyon kanina. What the hell was this guy?
Pinigilan ba niya ang isang pinto ng bus sa pagsara gamit ang isang kamay, at itinapon ang isang lalaki palabas ng bus gamit ang isa pa. Hindi nakakagulat na kahit sina Leandro at Rowan ay lumayo sa lalaki, isa siyang ganap na halimaw, isang marahas na hayop. Ang mga pasaherong pinilit na dumaan ni Terence ay muntik na siyang bumulong-bulong sa kanya nang makita nilang itinapon niya ang gangster pababa ng bus. Lahat sila ay tumikom ang kanilang mga bibig bilang isang resulta. Walang gustong itapon. Pinigilan din ng driver ang magsalita ng kahit ano, pati na rin. Who'd dare cross the path of a monster like that? Tahimik na tinapakan niya ang pedal, at muling umandar ang bus habang ang gangster kanina ay nakaupo sa lupa sa labas. Hindi niya nakita kung sino ang nagpatalsik sa kanya. Nakasara na ang pinto bago pa siya makakita ng kahit ano. 134. What the fuck? Who the fuck? Fuck! Nagmura ang binata nang bumangon siya sa sahig. Hinihimas-himas niya ang kanyang puwet habang patuloy na nagmumura sa papaalis na bus, na umaakit sa atensyon at tawanan ng ilang matatanda sa istasyon ng bus. Sa tingin mo ba nakakatuwa ito? Fucking shits! Ang binata ay sumigaw na may masamang tingin bago umalis. Ibinaba ang ulo ni Josephine sa lupa. Siya ay ganap na tahimik, iniisip ang tungkol sa God knows what habang si Terence ay tumabi sa kanya, sumenggot ng kaaya-ayang amoy ng isang batang babae ng bahagya. Aaminin niya, nag-stand out nga ang dalaga sa crowd. Siya ay halos 170 sentimetro ang taas, medyo higit pa kaysa kina Cheryl at Yasi. Ang kanyang katawan ay mahusay din na binuo, na pinupuri ang kanyang taas na may mga kurbadong karibal, maging ang likod ni Melissa Webb sa tren. Nagbigay siya ng kakaibang pakiramdam kaysa sa tahimik, edukadong ginawa ni Melissa. Josephine ay nagkaroon ng walang humpay na pagmamalaki na nagmumula sa kanya. Ang mga kababaihan mula sa mga mahihirap na pamilya ay naging mas maipagmamalaki ng mas maganda ang kanilang hitsura at mga marka. Si Terence ay nag-e-enjoy sa view habang binabaybay niya ang kanyang mga mata pababa mula sa itim, malasutlang buhok ni Josephine nang mapansin niya ang puting balat nito na lumilitaw sa leeg, kasama ang ilang pagkakalantad ng kanyang magandang collarbones. Wala na siyang makitang mas malayo kaysa doon, ngunit lalo lamang nitong ginawang mas kaakit-akit ang dalaga. Ang pananatiling tahimik ni Josephine na nakayuko ay ayos lang kay Terence. Kontento na siya para lang mapasaya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang pandama at pang-amoy. Ang bus ay umabot sa isa pang hintuan, at isa pang dumagsa na mga pasahero ang nagsimulang tumulak sa loob. Karamihan sa mga kasalukuyang pasahero ay bumababa sa huling ilang hintuan, kung tutuusin. Ang mga numero ay tataas lamang pansamantala. Ang pagdagsa ng mga tao ay nagtulak laban kina Terence at Josephine, na nagresulta sa kanilang dalawang katawan na nag-uugnay sa isang. Ang lambot ng dibdib ni Josephine ay mahigpit na dumikit sa dibdib ni Terence. Gustong-gusto ni Terence kung paano siya inaatake ni Josephine gamit ang kanyang mga suso, ngunit tila hindi ito angkop na samantalahin ang sitwasyon ng ganoon. Kung tutuusin, ang karamihan ng tao ang may dahilan, hindi si Josephine mismo. Paano siya maiiba sa gangster na iyon kung hahayaan niya lang itong mangyari? Hindi payag si Josephine na ipadama siya kay Terence, at sinubukan niyang labanan ang puwersang nagmumula sa kanyang likuran, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang tanging nagawa lang niya ay ang paghagod ng kanyang mga suso sa kaliwa at kanan sa katawan ni Terence, at ang sensasyon ay nagdulot lamang ng mas malalim na pamumula sa kanyang mga pisngi. Sa pagbabalik tanaw, talagang malas siya ngayong araw. Kinailangan niyang maglakad ng malayo upang maiwasan ang mga pang-aasar ng kabataang iyon, na nagresulta sa pagdating ng huli sa hintuan ng bus. Hindi magiging ganito kahigpit ang pagpisil sa bus kung nanatili siya sa kanyang nakagawiang schedule. Siya ay ilang sandali mula sa pagiging huli, kahit na nabangga ang malaking asshole na si Terence. Bukod pa sa lahat ng iyon. Huwag kang gumalaw, gagawa ako ng space para sayo. Sabi ni Terence habang nakayakap kay Josephine. Inilipat siya sa isang window spot sa bus. Nanlaki ang mga mata ni Josephine nang yakapin siya ni Terence. Ang kanyang katawan ay nanlamig, at ang kanyang instincts ay malapit ng lumaban nang mapansin niya ang sariwa, dalisay na tingin sa mga mata ni Terence, kasama ang mga intensyon na sinabi niya lamang na mayroon siya. Pinipigilan niyang magsalita ng kahit ano, ngunit ang lalaking ito ba ay talagang naghahanap lang ng tulong sa kanya? Inaasahan niya ito. Sa ilalim ng takip ni Terence, inilipat si Josephine sa isang lugar malapit sa bintana ng bus.
Tinulak ni Terence ang mga taong nakapaligid sa kanya gamit ang kanyang mga braso, at lumikha ng magandang maliit na espasyo para kay Josephine nang ihiwalay niya ang kanilang mga katawan. Nakakaawa, ngunit hindi masyadong gusto ni Terence ang ganitong bagay kapag hindi ito pinagkasunduan. Malamang na mahihirapan siyang matulog sa gabi kung sasamantalahin lang niya ang sitwasyong iyon, lalo na kung gaano siya ayaw sa ekspresyon ng mukha ni Josephine. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Terence ay ikinagalit ng ilan sa mga tao sa boss. Nagkaroon ng kaunting puwang upang magsimula, kaya sino sa tingin ng lalaking ito, itinutulak ang lahat palayo upang bigyan ng puwang ang kanyang kasintahan. Hindi ba medyo makasarili iyon? Ang mga taong nag-iisip na magsalita, natural, ay ang mga kakasakay lang sa boss, na hindi alam ang ginawa ni Terence kanina. Magsasalita pa sana sila nang pigilan sila ng iba. Huwag! Tinapon lang ng lalaking iyon ang isang lalaki palabas ng bus gamit ang isang kamay. Ibinalik sila ng balita sa kanilang lugar, walang gustong mangasar sa isang tulad niyan. Sa pagtatapos ng araw, nangangahulugan lamang ito na ang lalaki ay malakas at sapat na makapangyarihan upang gumawa ng ilang puwang para sa kanyang sarili, wala itong kinalaman sa kanila. Ang paraan ng pagharap ni Terence at Josephine sa isa't isa ngayon, gayunpaman, ay tila masyadong romantiko. Baguhin ang kapaligiran sa isang mas magandang setting, at si Terence ay magmumukhang isang delinkwenteng nanunukso sa kapwa estudyante habang pauwi. Si Josephine ay nabagabag, nataranta, at nagulat ng sabay-sabay. Nakayuko pa rin ang kanyang ulo habang pinag-iisipan ang mga kilos ni Terence. Wala ba talagang plano ang lalaki na samantalahin siya sa simula pa lang? Hindi ito ang Terence na kilala niya. Bakit niya binitawan ang pagkakataong iyon? Makatuwiran kung ginawa niya ito ng mas maaga, ngunit walang anumang dahilan para panatilihin niya ang harapang iyon pagkatapos ng mga kaganapang naganap kahapon. Pinigilan ni Josephine ang sarili, pinipigilan ang mga katangahang iniisip niya, umaarte siya na parang dinadimay siya ng asshole. Mas maraming tao ang sumakay sa bus, at kahit si Josephine ay nakaramdam ng pressure sa maliit na espasyong ginawa ni Terence para sa kanya. Ang espasyo, gayunpaman, ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Nagtataka, tumingin si Josephine sa labas ng kalawakan ng marahan, nakita lamang niya ang mga katawan ng pasahero na nagdidikit sa isa't isa. Ito ay napakapuno, ngunit si Terence ay nanatiling nakatayo, na walang pagbabago sa kanyang posture. Alam niya kung gaano kalakas si Terence, ngunit ang proteksyon na ibinibigay sa kanya ni Terence ay medyo hindi siya comfortable. Ang dating kasintahan ni Fen ay hindi kailanman gagawa ng kilos tulad ng ginagawa ni Terence ngayon, iyon ay sigurado. Maging ang mga young masters ay may mga pagkakaiba. Napagtanto ni Josephine na marahil si Terence ay hindi kasing tanga gaya ng inaakala niya. Teka, hindi. Pinigilan muli ni Josephine ang sarili, ito talaga ang gusto ng asshole na iyon. Lahat ito ay bahagi ng kanyang plano, gusto niyang ibaba ni Josephine ang kanyang bantay. It was all part of his scheme to break her defenses down, it was all a act. Oo, dapat iyon ang kaso. Ibinaba pa ni Josephine ang kanyang ulo sa pag-iisip, na wala ng laman ang kanyang isipan habang ang boss ay umaandar. Next stop? Starfield's first school. Maghanda ba ang lahat ng pasahero para sa paglabas? That's your stop. Tutulungan kitang maglinis ng landas para sa iyo. Sabi ni Terence. Kay. Mahinang tumango si Josephine habang kumukurap-kurap siya sa pagkispas ng kanyang mga pilikmata, maliwanag na salungat sa loob. Inakbayan ni Terence ang baywang ni Josephine, at inihatid siya sa pinto. Nang walang mga riles para hawakan niya, walang ibang pagpipilian si Josephine kundi hayaan ang kanyang katawan na idikit sa katawan ni Terence. Naaamoy niya ang lalaking pabango na nagmumula kay Terence, at hindi niya maiwasang mamula at matarante ng sabay. Nanigas ang kanyang katawan, wala nang lahat ng galaw maliban sa mala-zombie na pagtalon habang papunta siya sa pinto kasama si Terence. Fu! Binitawan ni Terence si Josephine sabay buntong hininga pagkatapos bumaba. Ang paggawa ng puwang para sa iyong sarili ay mas madali kaysa sa pagsakop para sa ibang tao. Binalak ni Josephine na paalisin siya kaagad ni Terence pagkababa nila ng bus, ngunit wala man lang siyang pagkakataong magsabi ng kahit ano nang bitawan siya ni Terence ng mag-isa. Pareho itong nagulat at nadismaya sa kanya. What's with this guy? 135. Posible kayang dahil pinagalitan siya nito noong panahong iyon, na nagresulta sa pagbabago ng ugali nito.
Sumuko na ba siya pagkatapos noon? Pero hindi dapat ganoon ka-effective iyon sa lalaki. Ang pangunahing tanong na dapat niyang itanong dito, gayunpaman, ay kung bakit sumasakay pa si Terence sa bus. Wala ba siyang private driver para ihatid siya? Ba? Sinadya mo bang sumakay sa bus na kasama ko? Tanong ni Josephine, na ipinahayag ang kanyang mga hinala. Sinasadya. Napakamot ng kaunti si Terence sa kanyang ilong, ngumiti ng mapait. Nauna akong sumakay sa bus, alam mo. Paano ko malalaman na sasakay ka sa hintuan na iyon? Wala akong kakayahan sa hinaharap, okay. Hinawakan ni Terence ang jade sa kanyang dibdib nang hindi namamalayan mabuti, mayroon siyang kakayahan na iyon kahit na mas hindi mahuhulaan at malabo. Walang tumulong dito, gayunpaman, dahil wala siyang masyadong magandang ideya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga senyales. Napakurap si Josephine sa sagot, na pagtantong sumakay nga siya sa bus kasunod niya. Kung tutuusin, wala siyang garantiya na sa parehong bus si Josephine, kahit na alam niya ang rutang 87 bus na sinasakyan niya. It'd be too coincidental, at medyo na late pa siya dahil sa gangster na humahabol sa kanya. O, maaaring si Terence ang nag-hire ng gangster, para masiguradong nakasakay siya sa parehong bus. Nag-orchestrate ba siya ng isang senaryo kung saan magkakaroon siya ng pagkakataong iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa? Hindi napigilan ni Josephine na makitang katawa-tawa ang ideyang iyon si Terence ay hindi masyadong naiinip na gagawin niya ang isang bagay na nakakabaliw na tulad niyan. Ang lalaki ay mapagmataas din, at tila medyo wala sa karakter para sa kanya na isagawa ang planong iyon. Matagal na rin siyang ginugulo ng gangster si Terence ay hindi pa nakakalipat sa kanyang paaralan noon. Ang posibilidad ay malapit sa zero. Oh! Tumango si Josephine, tinanggap ang pagkakataon. May iba pa ba? Tanong ni Terence, nang makitang nakatayo pa rin sa harapan niya ang dalaga. Ano ang gusto niya? Kumurap si Josephine habang nakatingin kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi mo ako hinahanap. Si Josephine ay natatakot pa rin sa lalaki, kahit na tinulungan siya nito pababa ng bus. Nag-aalala siya na baka patuloy siyang abalahin ni Terence pagkatapos bumaba, ngunit hindi niya akalain na tatanungin siya nito kung may kailangan pa siya. Bakit naman kita hahanapin? Kumurap din si Terence, na sinundan ng mapait na ngiti. Umalis ka na, late ka na. Ah! Tinadyakan ni Josephine ang kanyang paa matapos makitang tumingin sa kanyang relo. Pinandilatan niya si Terence ng bahagya bago nagmamadaling umalis sa paaralan, namumula ang mukha sa pagkalito. Parang siya ang nang-iistorbo sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya umalis kaagad ay dahil sa kanyang takot sa kanya. Inisip ba ng lalaki na gusto niyang kasama siya o ano? Ang maliit na init kay Terence na nabuo kanina sa bus, bilang isang resulta, ay nawala sa pagkadismaya. Bahagyang ngumiti si Terence sa nakapusod ni Josephine na umiindayog sa hangin. Tao, ang kabataan ay siguradong maganda. Humihingal si Josephine nang makarating siya sa pasukan ng paaralan. Halos hindi na niya nagawang tumabi last minute bago may nabangga si Rowan iyon. God fucking damn it, bulag ka. Nagmura si Rowan. Tumingin siya sa taong nakabunggo sa kanya, at napagtanto na si Josephine iyon, isang medyo takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagaksaya ng oras si Rowan sa pagpapakita ng kanyang mga ngipin na may maganda at malaking ngiti. Yin Josephine. I'm sorry, akala ko ibang tao na yon, hinayaan kitang makabunggo lahat ng gusto mo kung alam kong ikaw yon. Baka pwede na natin yun ngayon. Nagdilim ang mukha ni Josephine sa panunokso ni Rowan. Rowan, ano sa tingin mo ang sinasabi mo? Hanem. Ano sa tingin ko, ha? Lalong lumawak ang ngiti ni Rowan habang nagsasalita. Pinipigilan niyang gumawa ng anumang bagay na masyadong seryoso sa oras ng paaralan, ngunit dapat ay walang sinumang pumapasok sa paaralan ng ganito kagabi. Nangangahulugan ito na halos nag-iisa na siya kay Josephine, at hindi na niya mapigilan ang sarili. Josephine, napagdesisyonan mo kung makikipagkaibigan ka pa sa akin. Move it. Walang ibang pagpipilian si Josephine, hinaharangan ng lalaki ang pasukan. Ililipat ko ito kung nangako kang maging kaibigan. Ngumisi si Rowan ng may pagnanasa. Ikaw. Marahan na nakagat ni Josephine ang kanyang labi sa kung gaano kakulit si Rowan. Ang taong ito ay mas malaking asshole kaysa kay Terence.
Hinding-hindi siya pipilitin ni Terence ng ganito, kailangan lang niyang umiyak o magmukhang binubuli siya nito, at iiwan siya ng lalaki ng mag-isa. Maaari pa niyang itapak ang paa niya sa sapatos nito kapag tumanggi itong kumilos. Hey. Oo. Paano ako? Pakiramdam ni Rowan ay ang pinakamalaking tyrant sa universo. Nagsimulang lumabas ang kasamaan niya mula sa loob niya. Rowan bro dito medyo malakas alam mo. Ilipat mo na. Oo tatawagan ko si Terence dito. Hindi na kinaya ni Josephine ang mapanlinlang na titig at ngiti na ipinakikita ni Rowan, at lumabas ang pangalan ni Terence sa kanyang bibig sa hindi malamang dahilan. Natigilan ang masayang mukha ni Rowan nang marinig ang pangalan ni Ibot niya ang kanyang mga mata sa paligid, tinitiyak na wala talaga si Terence sa malapit bago muling naging maangas. Binalak niyang alagaan ang kanyang kapatid na si Raul si Terence nitong mga nakaraang araw, ngunit walang pag-aalinlangan ang takot na mayroon pa rin siya para sa lalaki bago iyon mangyari. Parehong na-trauma sa kanya ang insidente sa basketball at ang sampal sa stand. Fucking! Huwag mong ibato sa akin ang pangalang iyan, sino sa tingin mo? Ang iyong anghel na tagapag-alaga. Sabi ni Rowan matapos mabigang makita si Terence kahit saan malapit sa kanila. Nasaan ang Terence mo? Bakit hindi mo siya tawagan? Sa tingin mo bodyguard mo siya, di ba? Papuntahin mo siya, bakit hindi mo susuntukan ko siya? Kaninong puweten ka? Katatapos lang ni Zillian ng isang magandang maliit na sesyon kasama ang kanyang kapareha, at nagpapatrolya sa bakuran ng paaralan nang may narinig siyang tungkol sa fucking ano sa palagay ng lalaki ang kanyang ginagawa, sinasabi ang mga bagay na ganyan sa harap mismo ng dean. Napatalon si Rowan nang may pagtataka lumingon siya upang makita ang isang mukhang solemna na si Zillian na naglalakad, at nawala ang kanyang kabangisan. Ang dean ay hindi isang taong pinaglaruan niya. Pagkatapos ng lahat, ang Starfield's First School ay hindi lamang ang iyong karaniwang high school, ito ay isang establishment na may maraming background. Ang dean dito ay may kapangyarihang magpatalsik ng mga estudyante kung gugustuhin niya, at ayaw ni Rowan na mapatalsik. Nakahinga ng maluwag si Josephine nang makita ang dean wala siyang ideya na may plano si Rowan na guluhin siya. Mr. Wang. Magalang nang umiti si Rowan. Medyo nagmumura lang ako dito, ako. Masyadong nakaka-stress, nag-aaral para sa exams. Napapamura lang ako. Blowing some steam off. Bakit hindi ka bumalik sa iyong matanda at huminga ang iyong singaw doon? Kumunat ang noo ni Zillian. Alam niya na ang tatay ni Rowan ay ang tunay na malaking shot, ngunit walang pakialam si Zillian ang isang dean ng Starfield's First School ay napakaraming koneksyon. Lahat ng pamilya ay may mga anak, at hindi mahalaga kung gaano kalakas ang pamilya, kailangan pa rin nilang makipagkasundo sa dean at principal ng paaralan. Haha! Awkward na tumawa si Rowan. Bumalik sa kanyang matanda. Ayaw niyang mabugbog. Nais pa rin ng kanyang ama na bigyan siya ng karangalan sa bahay sa pamamagitan ng pagpasok sa isang mahusay na kolehiyo, lalo na matapos ang kanyang kapatid na lalaki ay pumunta at naging isang gangster. 136. Well, ano pang hinihintay mo, isang tasa ng tsaa. Umalis ka dito. Tumahol si Zillian, hindi masyadong nagtimpi dahil sa kung sino siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Ministeryo ng Edukasyon ay may maliit na kontrol sa isang paaralan tulad ng Starfield's First. Oo. Sabi ni Rowan habang nagmamadaling umalis, wala siya sa posisyon para tumawid sa dean. Si Josephine, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik, hindi sigurado kung aalis din siya. Naroon ang dean, kung tutusin, better safe than sorry. Haha, Josephine, di ba? Ang mataimtim na ekspresyon ni Zillian ay napalitan ng mabait nang lumingon siya kay Josephine. Sana wala siyang ginawa sa'yo. Ayos lang ako. Salamat, Mr. Wang. Sabi ni Josephine sabay iling. Mabuti naman. Tandaan mong sabihin sa akin kapag naabala ka na naman nitong Rowan, ako na ang bahala sa kanya. Sabi ni Zillian. Well, let's go, I'll escort you to class. Malamang mapagalitan ka ng teacher mo dahil late ka kung papasok ka ngayon. Hindi inaasahan ni Josephine na magiging ganito kabait sa kanya si Zillian, hindi ba kahapon lang siya sinisigawan ng lalaking iyon, inutusan siyang mag-broadcast ng paghingi ng tawad at lahat ng bagay. So what was this bit about escort her to class para hindi na siya sigawan?
Si Josephine ay isang honor student, at ang guro ay hindi gagawa o magsasabi ng anumang bagay na masyadong makabuluhan tungkol sa kanyang pagkahuli kahit na siya ay pumasok ng mag-isa. Ang presensya ni Zillian, gayunpaman, ay magbabago sa buong katangian ng pagkaantala na iyon. Walang gurong magsasalita, sa pag-aakalang huli na siya dahil may negosyo ang dean. Well, umalis na tayo. Nakangiting sabi ni Zillian habang tumango kay Josephine. Ito ang maliit na kasintahan ni Terence, pagkatapos ng lahat, at kailangan niyang tiyakin na maganda rin ang pakikitungo niya sa kanya. Ayaw niyang ibunyag ng bata ang kanyang sikreto sa sinuman. Oh! Sabi ni Josephine, medyo natakot sa biglaang kabaitan bakit iba ang pakikitungo niya sa kanya pagkatapos lang ng isang araw. Naging ganito ba ang dean dahil kay Terence? Inisip ni Josephine ang posibilidad na iyon, at nahulaan na iyon ang mangyayari, kung isa sa alang-alang kung gaano kakaibigan ang dalawa sa isa't isa. Si Josephine ay nabagabag ang bahid ni Terence sa kanyang buhay ay nagpadali sa lahat. Wala ba ang kanyang pagsisikap kumpara sa mga koneksyon ng isang young master? Ang pagsusuri ni Josephine, gayunpaman, ay hindi masyadong tumpak hindi magiging ganito ang pakikitungo ng dean kay Terence kung hindi siya nahuling ng gugulo sa paaralan, kahit na ang bata ay inirekomenda ni Fredo sa paaralan. Hindi siya gaanong magiging maingat kay Terence kung ganoon nga ang kaso, lalong hindi na abalahin pa ang kanya sarili sa negosyo ni Josephine. Pero wala siyang choice. Natanggap niya ang tawag ni Terence na humihingi ng leave kanina, at hindi siya nagtanong tungkol dito dahil ipinaalam sa kanya ni Harold ang nakasulat na pahayag kahapon lang. Hindi niya kayang iwan na lang ang maliit na kasintahan ni Terence sa mga kamay ni Rowan kapag wala ang lalaki, lalo na noong nagkataon lang ito. Paano kung ay busted siya ng bata dahil doon, hindi siya maaaring makipagsapalaran dito? Ibibigay ko sa iyo ang aking numero ng telepono, tawagan mo ako kung may nang-aabala ulit sa iyo. Alok ni Zillian pagkatapos mag-isip tungkol dito. Walang katiyakan na iiwan ni Rowan ang dalaga pagkatapos nitong umalis. Nang ibabaw ang pagkadismaya ni Josephine, at bigla siyang nagsalita. Kung gayon, paano kung abalahin ako ni Terence? Og! Tumigil muna si Zillian bago tumugon ng mapait na ngiti. Well, hindi mo naman ako kailangang isali sa away ng mag-asawa. Walang nakitang punto si Zillian sa pagkakaroon ng solemn na dean facade sa harap ng babae. Alam ni Terence ang lahat tungkol sa kanya, ano ang silbi ng pagpapanggap. Mag-asawa. Muntik nang madapa si Josephine sila ni Terence, mag-asawa. Ang higit na nagulat sa kanya ay ang katotohanang si Zillian ang bumibigkas ng mga salitang ito. Sige, ihahatid na kita. Nakarating na sila sa ika-9 na klase, at si Zillian ay kumatok sa pinto nang walang sinabi pa. Hindi alam ni Josephine kung ano ang sasabihin ng solemn na imahe ng dean na nakilala niya sa kanya ay ganap na nagbago sa araw na ito. Ito ay isang tao na magrampa sa mga paputok na lectire sa tuwing mahuhuli niya ang mga estudyante na nagiging intimate. Nakita ng homeroom teacher ng class 9 na ang dean ang kumakatok sa pinto, at nagmamadaling sagutin ito. Mr. Wang, may problema ba? Wala lang, ay escort lang si Josephine dito pabalik sa klase. Sabi ni Zillian habang nakaturo sa kanya. She's a good student, really. In regards to our attitude towards good students. We should most definitely be a little less strict on them, give them a bit more space and privacy. Nagpasya si Zillian na magpahiwatig ng kaunti sa homeroom teacher, kung sakaling malaman niya ang tungkol sa relasyon ni Josephine kay Terence. Hindi man lang siya nakipagsapalaran, maaring may na si Terence kapag hinarap sila ng guro tungkol doon sa isang sandali ng gulat. Ito ay isang posibilidad, pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ko. Sabi ng guro na natigilan sa sinabi ni Zillian. Ano ang relasyon ng dean sa babaeng ito? Bakit siya magsasalita at tumingin sa kanya ng ganoon? Noon pa man ay maganda ang pakikitungo ng homeroom teacher kay Josephine dahil sa kanyang matataas na marka, ngunit ang personal na pangangalaga ng dean sa kanya ay gumawa ng ibang bagay. Well, yun lang. Aalis na ako. Sabi ni Zillian sabay tango, lumingon kay Josephine bago umalis. Tandaan na tawagan mo ako kung magkakaroon ka ng anumang problema. Oh. Alam, Mr. Wang. Mahinang sabi ni Josephine, nalilito pa rin at iniisip ang sinabi ng dean tungkol sa kanya ni Terence, tungkol sa kanilang dalawa bilang mag-asawa. May sinabi kaya si Terence sa dekano, na nagresulta sa hindi pagkakaunawaan ni Zillian.
Ano ang background ni Terence, sa unang lugar, para magkaroon ng ganitong kalaking proteksyon ang dekano sa kanya? Naalala niya ang mga pangyayari kaninang umaga, at isang mahalagang tanong ang pumasok sa isip niya. May mga background din sina Leandro at Rowan, ngunit hindi niya nakitang iba ang pakikitungo ni Zillian sa kanila sa ibang mga estudyante. Ang dalawa sa kanila ay malinaw na natatakot sa dekano, sa kabila ng uri ng impluwensyang maaaring mayroon ang kanilang mga pamilya. Ngunit si Terence. Nagsisimula ng magduda si Josephine sa kanyang dating haka-haka, tila may higit pa kay Terence kaysa sa kanyang background lamang. May lihim kayang panig kay Terence na hindi alam ng ibang tao. Si Josephine ay pumunta sa kanyang upuan, naglabas ng isang aklat-aralin mula sa kanyang bag, sinusubukang ituon ang kanyang atensyon dito nang hindi nagtagumpay. Ang eksenang pinuprotektahan siya ni Terence sa bus ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, kasama ang mga kakaibang bagay na sinasabi sa kanya ng dean. Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa kasawiang ito? Ilang buwan na siyang nagtapos nang bigla na lang pumasok sa buhay niya ang taong ito. Imposible ba talagang makatakas sa mga hawak niya? Napabuntong hininga si Josephine, nanlumo. Ang pinaka hindi siya makapagsalita ay ang kanyang ina na tuluyang nahulog sa mga panloloko ni Terence. Ang pag-iisip ng kanyang ina ay biglang nagpaalala kay Josephine ng isang mahalagang bagay: dapat niyang kunin ang recipe mula kay Terence ngayon. Nakalimutan na niya ang buong bagay na iyon dahil sa gulat sa likod ng boss, at ang nakakalito na mga salita ni Terence ay naalis din iyon sa isip niya. Nakalimutan niyang hingin sa kanya ang recipe. Anong trahedya kailangan niyang pumunta sa klase niya sa ganitong bilis? 137. Tiniyak ni Terence na maghintay hanggang sa mawala si Josephine sa paningin bago tawagan si Harold. "You, old yang. Nasaan ka?" Tanong ni Terence pagkatapos kumonekta ang tawag. "Nasa Wang-ali ako sa likod ng Starfields First." "Teka, Terence, anong sabi mo?" "Old yang. Bakit mo ako tinatawag ng ganyan?" Tanong ni Harold bilang tugon. "You can call me June or even Hound, wala lang old yang, okay? Hindi ako ganoon katanda." "Sige, June bro, kung gayon mas matanda ka sa akin dito, hindi talaga kita matatawag na June." Sabi ni Terence. "Nandito ako sa bus station, sa tapat ng gate ng school." Ang iminungkahing June Harold dito ay parang Junie, kaya medyo walang galang at palayaw. "Pupunta ako dyan," sabi ni Harold. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ni Terence hindi nagtagal, at inilabas ni Harold ang kanyang ulo sa bintana ng kotse. "Terence, pumasok ka." Tumango si Terence habang nakaupo sa co-driver's seat bago sinimulan ni Harold na paandarin ang sasakyan. "Sabi ko, yung mga bagay na binigay mo sa akin nakakabaliw ang mga epekto. Isang araw ko palang nagamit at hindi na masakit ang katawan ko kapag natutulog ako. Isang araw. Sa tingin mo ito ay isang himala na gamot o ano? Hindi ako Diyos, pare." Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. "Marahil ito ay isang psikolohikal na epekto. Well, siguro medyo, pero mas gamaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na kailangan ang mga gamot na pampakalma na ibinigay mo sa akin para makatulog ngayon." Nagpatuloy si Harold. "Kahit medyo masakit. Iyan ay mas katulad nito." Sabi ni Terence, umaasang may magaganap na epekto ang paglunas sa sakit sa loob lamang ng isang araw ay puro kalokohan, at maging si Terence mismo ay hindi naniniwala doon. "Bakit hindi mo ginagamit ang mga pampakalma, bagaman? I wanted to tough it out. Akala ko ang patuloy na paggamit ng sedatives ay masama para sa iyo, tama ba?" Paliwanag ni Harold. "Sino ang nagsabi sa iyo niyan?" Tanong ni Terence, hindi nakaimik. "Wala namang side effects, para lang makatulong sa iyo na suportahan ka. I mean, ayos lang din kung gusto mong pagtibayin." "Shit, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga?" Sabi ni Harold, nang hihinayang sa napagdesisyonan niyang gawin kagabi. Nabawasan ang sakit, ngunit medyo malabo pa ring tiisin ito habang siya ay natutulog. "Hey!" Nagkibit balikat si Terence. "Hindi ko inasahan na si Hound ay may kapansanan." "Ikaw." Umiling lang si Harold. "Oh, tama na, nakausap ka na ba ni Song?" "Kanta. Kanta Amara." Hulaan ni Terence. "Bakit siya?"
Ito ay ang kaso ng pagnanakaw sa bangko, tila hindi niya mahanap ang mga sospek, at sinabi niya sa direktor na siya ay sisire sa kaso sa loob ng 15 araw. Sabi ni Harold na may mapait na ngiti. Humihingi siya ng tulong sa akin, ngunit itinuro ko siya sa iyo dahil wala akong masyadong maraming ideya. Sana ay hindi mo iniisip. Hindi, ngunit hinihiling mo sa akin na tulungan siyang mahanap ang mga sospek, tama ba? Sabi ni Terence, bahagyang kinusot ang kanyang mga mata. Pinalano niyang ayusin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon kahit na hindi ito binanggit ni Harold sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nilinaw ni Pablo na si Cheryl ay isang sentral na bahagi ng misyon. Wala nang natitirang misyon kung may mangyayari kay Cheryl, at gusto niyang alisin ang lahat ng posibleng banta sa lalong madaling panahon. Ang mga magnanakaw ang pinakamaliit sa kanyang mga problema, sapat na ang mga pulis upang hawakan ang mga ito. Ang inaalala ni Terence, sa kabilang banda, ay ang pag-back up ni Cole Bro sa mga magnanakaw. Anong klaseng karakter siya? Bueno, ikaw ay eagle? Kung tutuusin, alam ng lahat sa koponan na walang target mo ang makakatakas. Nakangiting sabi ni Harold. Sa totoo lang, mahirap ang kanta, gusto niyang patunayan ang sarili pagkatapos mailipat sa puwersa, ngunit wala sa oras na dumating ang masalimuot na kaso na ito upang sirain siya. Ha, hindi ka ba mahabagin? Natatawang sabi ni Terence. Maging isang pulis ng sapat at mangyayari iyon, sa palagay ko. Sabi ni Harold sabay tango. Hindi ko alam kung anong stage na kayong dalawa, pero naisipan kong sabihin sa inyo ang tungkol dito. Ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong tumulong o hindi. Then I'll wait for her to ask me, I suppose. Hindi pa rin niya ako kino-contact. Sabi ni Terence. Pinaandar ni Harold ang kotse sa Starfields University of Medicine, at dumiretso sa Villa area. Dito nagtuturo ang doktor mo. Tanong ni Terence, naaalala ang lalaking ito na nakilala niya sa bookstore, na nagbigay sa kanya ng card. Martin, ang dean ng ilang medical university. Yep, a really good old guy, famous throughout the world. He got so excited after looking at your recipe, especially so when I told him how effective your stuff was to me. He's canceled all his appointments and stuff for the morning just to meet you. Jeez, ginagawa niya akong parang big shot o ano. Tumawa si Terence bilang tugon. Bilasan natin kung ganoon, ayaw mong paghintayin ang matanda. Si Terence ay isang taong gumagalang sa mga matatanda. Ang mga kakayahan sa medikal ng matanda ay hindi kasing husay ng kanya, ngunit iyon ay talagang dahil sa kakulangan ng isang angkop na tagapagturo. Si Old Linford sa bahay ay ang perpektong uri ng guro, isang tunay na master ng Eastern Medicine. Nabalitaan niyang ginugol ni Old Linford ang kalahati ng kanyang buhay sa Montalban, Farland na pinagsasama-sama ang larangan ng pangkukulam, gamot sa silangan, at bacteriology. Iyon din ang panahong nakilala niya ang kanyang amo. Ang kasaysayang iyon ay hindi ginalaw ni Old Linford sa halos lahat ng oras, maliban sa ilang pagkakataon ng lasing na pagkukwento. Ngunit masasabi ni Terence na ang ugnayan sa pagitan ng kanyang Panginoon at Old Linford ay talagang napakalalim. Ang lakas ni Terence sa medisina at kung fu ay dahil lamang sa kanyang swerte. Siya ay isang normal na tao kung hindi niya nakilala ang matandang iyon at ang kanyang makapangyarihang tagapagturo. Dumaan sila sa tamang pagpaparehistro bago pinaandar ang sasakyan, nagparada mismo sa harap ng isang villa. Nandito na tayo. Pahayag ni Harold pagkababa niya ng sasakyan. Pinindot niya ang doorbell pagkatapos umakyat sa pinto. Tiningnan ni Terence ang view habang nakasunod siya sa likod. Malamang na kailangan mong maging isang tao para maging isang naninirahan dito. May isang remote na maaaring magamit, ngunit nais ng may-ari na batiin ang kanyang mga bisita ng personal. Hindi nagtagal ay binuksan ang pinto, isang solemn na at magalang na ekspresyon sa mukha ng may-ari habang binabati niya sina Harold at Terence. Parehong nagmamasid si Terence at ang may-ari sa isa't isa na hindi makapaniwala at nagtataka ng magtama ang kanilang mga tingin. You're. Hindi makapaniwala si Martin sa nakikita. Hey! Kuya Larkins, ako po nagkita tayo sa bookstore dati. Magalang nang umiti si Terence habang binabati siya. Ikinagagalak na makita kang muli, Elder Larkins. Humihingi ako ng paumanhin na kinailangan mong sumama sa akin ng personal. Kaya ikaw pala. Sabi ko. Sabi ni Martin, ganap na natulala habang nakatingin kay Terence. Mukhang minamaliit ka talaga ng matandang ito.
I apologize. Mukhang hindi mo naman kailangan iyong school recommendation na iminungkahi ko sa iyo. Lolo Larkins, ikaw. At Terence. Natigilan din si Harold, mukhang magkakilala na ang dalawa. 138. Junbro, nagkita kami ni Professor Larkins minsan sa New Avalonia. Natatawang paliwanag ni Terence. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa gamot. Ah, tama, may ilang bagay tungkol sa mga katangian ng gamot para sa ilang sangkap ng race eta na hindi ko sigurado, at wala akong natatandaang magdala ng anumang mga medikal na libro. Kaya pumunta ako sa isang bookstore. Kaya magkakilala na kayong dalawa, hindi ko na kailangang magpakilala sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Harold matapos makumplito ang gawain. Mas madali silang magkakasundo kung kilala nila ang isa't isa. Si Harold ay medyo hindi naapektuhan sa sinabi ni Terence, ngunit si Martin ay nagulat lamang nang marinig ang mga salita. Ipinapalagay niya na si Terence ay kailangang mula sa isang nakatagong pamilya ng mga doktor na may ilang mga sinaunang, nawawalang mga recipe sa kanyang mga kamay, nakikita kung gaano kabata ang bata at lahat. Ngunit ang bata ay nagsasaliksik sa isang bookstore para magkaroon ng race eta para kay Harold. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Martin. Ito ay nangangahulugan na si Terence na mismo ang nagsulat ng recipe sa halip na gumamit ng isang umiiral na, at iyon naman, ay napatunayang malakas at malinaw ang antas ng pangunawa sa Eastern medicine na nagawa na ni Terence. Gayunpaman, upang hindi magkaroon ng isang malinaw na sapat na pag-unawa sa mga sangkap na ginagamit niya, hanggang sa punto kung saan kailangan niyang magsaliksik sa isang tindahan ng libro. Hindi ba't masyadong matapang para sa lalaki na gumawa ng race eta para sa isang pasyente ng ganoon? At pinaniwalaan lang din ito ni Harold, kahit ang paggamit ng gamot, anong klaseng relasyon meron ang dalawa. Maaaring matanda na si Martin, ngunit nasabi niya na ito ay hindi isang simpleng ugnayang nag-uugnay sa dalawa sa pamamagitan ng pinakamaliit na pagkilos, at pag-uugali. Gaano kalayo ang naabot ng lalim na iyon, gayunpaman, ay lampas sa mga kakayahan ng haka-haka ni Martin. Ang mga epekto lang ng gamot kay Harold ay sapat na upang matarante si Martin. Tila ginawa ni Terence ang recipe gamit ang sarili niyang kakayahan sa halip na umasa sa recipe ng pamilya. Ito ay isang katotohanan sa ngayon na ang bata ay mabuti, na ang pagpupulong ay nagkakahalaga ng paghihintay. Humihingi ako ng tawad. Umiling si Martin, medyo nahihiya habang nagsasalita. Iminungkahi ko pa na mag-apply ka sa aking universidad ng medisina. Wala sa aming mga guro ang makapagtuturo sa iyo, mas nararapat na ikaw ang magturo sa amin. Haha, exaggerate ka, Professor Larkins. Magalang na sabi ni Terence. Ito ay isang maliit na bagay na mas nakahiwalay sa mundo, hindi ako espesyalista sa medisina sa silangan, kung tutuusin. Ano? Hindi ka taga-silangan na doktor. Hindi makapaniwala si Martin sa kanyang narinig. Nagsimula na bang maglabas ng hangin ang bata pagkatapos niyang purihin siya ng ganoon? Napakamot ng ulo ang mga espesyalista sa kalagayan ni Harold, at sinasabi sa kanya ng bata na pinagaling niya siya sa isang kapritsyo, nang walang anumang pagsisikap. Na hindi siya isang Eastern medicine specialist. Isang tingin sa matapat na mukha ni Terence, gayunpaman, at naalala ni Martin ang mapagpakumbaba na paraan ng pagkilos ng bata sa New Avalonia bookstore. Hindi na nag-alinlangan pa si Martin sa kanyang mga salita, sa puntong iyon. Oo. 12 baitang ako ngayon. Sabi ni Terence, napakamot ng ulo. Well, alam ni Harold ang tungkol sa background ko. Tama. Medyo nawala ng magawa si Harold nang lumingon si Terence sa kanya. Dude, hindi ko lang sasabihin kay Martin ang tungkol sa mga gamit mo kapag ikaw mismo ang tumahimik tungkol dito. Ah! Nagpa siya noon si Terence na hindi na niya kailangang itago ang kanyang nakaraan sa harap ni Martin. Kung tutuusin, si Martin ang nag-aalaga kay Harold sa lahat ng oras na ito, at natural lang para sa kanya na malaman ang dahilan ng pinsala ni Harold, kasama ang trabahong ginagawa niya. Hindi niya makukuha si Harold ng pinakamahusay na gamot ng walang ganoong mga detalye. Ang kanyang nakaraan kasama si Harold ay maliit na bahagi lamang ng kanilang buhay, at walang masamang sabihin kay Martin ang tungkol doon. Nakita mo, Profesor, kami ni Harold ay warmates. Warmates. Agad na nagbago ang mukha ni Martin nang marinig ang mga salita. Alam niya kung ano ang dating hanap buhay ni Harold, kaya sinabi ni Terence na siya ang warmate ng lalaki.
Pinagmasdan niyang mabuti si Terence ang lalaki ay hindi maaaring mas matanda sa 20, at sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay isang ika-12 baitang. Ang warmate ni Harold. Natural lang na medyo katawa-tawa ang pahayag na ganyan. Ngunit ipinaliwanag din nito kung bakit lubos na nagtitiwala si Harold sa gamot ni Terence. Kahit na walang kaalaman sa medikal na henyo ni Terence, hindi magiging sorpresa para sa lalaki na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa isang lalaking nakaaway niya sa mga larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bono na nabuo sa isang setting na tulad ay medyo pambihira. Gayunpaman, ang hindi lubos maisip ni Martin ay ang kasalukuyang katayuan ni Terence bilang isang ika-12 baitang. Nagpasya siyang huwag nang mag-udyok pa rito, kailangang mayroong ilang uri ng confidential na impormasyong kasangkot. So you were warmates with Yang. Pardon me for keeping you all at the door. Come in. Come in. Sabi ni Martin, bigla niyang napagtantong nasa pintuan pa rin sila. Hinding-hindi siya magkakamali ng ganito kung hindi siya natulala, lalo na sa uri ng katayuan niya. Ayos lang. Nakangiting sabi ni Terence. Masyado kang magalang, Profesor, wala si Junebro ngayon kung hindi dahil sa mga pagsisikap mo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, kaya pakiusap, ikaw ang aking nakatatanda, pagkatapos ng lahat. Ang edad ay hindi gaanong mahalaga, ang mahalaga ay ang mga natutunan natin. Sabi ni Martin sabay wave ng kamay. Ako ay isang matandang lalaki, at alam ko na marami ikaw ay isang mas mahusay na doktor kaysa sa akin, na ginagawa kang dalubhasa, ang guro. Hindi magiging komportable para sa akin na sundin ang panuntunang iyon. Ang mga matatanda niyang ay malapit din sa akin, at natural lamang na ginagamot ko siya sa abot ng aking kakayahan. Iba yan, Profesor. Lalaki ko si Junebro, hindi kukulangan sa kaugalian ko na magpahayag ng pasasalamat. Sabi ni Terence habang naglalakad sa villa at papunta sa sala sa likod ni Martin. Hanem. Napahinto si Martin sa mga sinabi. Yung lalaki mo. Matanda na si Martin, ngunit binibigyang pansin pa rin niya ang mga balita sa internet. Medyo nanlamig ang kanyang puso nang marinig ni Terence na tinawag si Harold na kanyang lalaki. Silang dalawa ba? Magkasama. Ngunit hindi ganoon kamukha si Harold, at gayon din si Terence. Ang nalilitong ekspresyon ni Martin ay agad na nagpabatid sa dalawa tungkol sa pananalita ni Terence na unawaan ni Harold kung ano ang ibig sabihin ni Terence ng aking lalaki, ngunit hindi ito masasabi para kay Martin, na isang tagalaba sa bahaging iyon ng kanilang buhay. Napangiti siya ng mapait habang nagpapaliwanag sa doktor. Lolo Larkins, si Terence ay ang kapitan ng aking koponan noong araw, nakila ng iba pang mga koponan para sa kanyang pagiging maprotektahan sa amin. Kaya lahat tayo ay teknikal na lalaki, at baby. Si Mr. Linford ang kapitan mo, di ba? Nagulat si Martin, ngunit tila nagsasabi ng totoo si Terence tungkol sa hindi pagiging espesyalista sa medisina. Kailangan niyang maging napakahusay sa ibang larangan para matawag ang kanyang sarili na kapitan ni Harold. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ni Harold ay isang suicide squad. Suicide Squad, tulad ng sa isang pangkat ng mga sundalong may mataas na kakayahang mabuhay na lahat ay hindi natatakot sa kamatayan. Ang humawak sa tungkulin ng kapitan sa isang pangkat na tulad niyan. Maliwanag na marami pa ang para kay Terence kaysa sa kanyang kahusayan sa medisina. 139. Hindi maiwasan ni Martin na tumingin kay Terence ng may paghanga, at nahihiya din sa inaste niya sa kanya kanina. Tama ang sinabi ng bata, dapat magkaroon siya ng higit na respeto sa sarili bilang nakatatanda. Bagaman, ang mga practitioner ng medisina ay kilala na medyo matapang, ang hindi karaniwan na pag-uugali ni Martin ay talagang naiintindihan. Oo, sa nakaraan. Tumango si Terence. Natural lang na magpasalamat ako sa pag-aalaga sa isang teammate ko. Naiintindihan ko, titigil na ako sa mga courtesy dahil si Mr. Linford mismo ang nagsabi niyan. Please, sumama ka sa akin sa pag-aaral. I have a couple of medical inquiries I must ask you, Mr. Linford. I hope you don't mind teaching me a thing or two. Sabi ni Martin. Tawagin mo akong Terence, o Terence. Sobra si Mr. Linford. Sagot ni Terence. Huwag din natin itong ituring bilang pagtuturo, pareho tayong may mga bagay na dapat matutunan sa isa't isa. Sige, Terence ang itatawag ko sa'yo.
Ganun din sa akin, pati na rin tawagin mo akong Lolo Larkins, o Elder Larkins. Aaminin ko ang kahihiyan ko kapag tinawag akong propesor ng isang lalaking tulad mo. Sinabi ni Martin, na hindi umaatres sa pagtanggap sa kagandahang loob ni Terence. Siya ang kanyang nakatatanda, pagkatapos ng lahat, at si Harold, na kapareho ng henerasyon ni Terence, ay tinawag din siyang Lolo Larkins. Tawagin kitang Lolo Larkins, kung gayon. Casual na sabi ni Terence. Siya ay isang mapagpakumbabang tao, gagantay siya ng anumang uri ng paggalang na may mas matinding paggalang. Nagpunta ang dalawa sa pag-aaral habang si Harold ay naiwan. Walang kwenta ang pagsali niya sa dalawang doktor, kung tutuusin, at sa simula pa lang ay magiging middleman lang siya. Lolo Larkins, Terence, magtagal kayong dalawa. Manunood ako ng TV sa labas saglit. Sinabi ni Harold mula sa labas ng pag-aaral. Sige, magayos ka na sa bahay. May pagkain sa kusina. Kumuha ka ng makakain kapag nagugutom ka. Tumanggaw si Martin, nauunawaan na walang interes si Harold sa mga paksang medikal. Ang pag-aaral ni Martin ay napuno ng makapal, maka-scholar na pabango, magkabilang gilid ng silid ay may linya na may mahabang bookshelf na lahat ay nilagyan ng mga seleksyon ng medikal na libro, kasama ang parehong Eastern at Western na gamot. Ang iba't ibang kaalaman na nakaimpake sa silid ay lubos na komprehensibo talaga. Isang hamak na koleksyon, natatakot ako. Nakangiting sabi ni Martin, napansin niyang sinusukat ni Terence ang kanyang library. Mayroon akong iba't ibang mga pagpipilian dito, ngunit walang masyadong malaki. Mahusay na pagbabasa, ngunit medyo hindi epektibo kapag naghahanap ng bagong kaalaman. Maganda ang Emperor's Inner Studies, ito ang nabasa ko noong una kong sinimulan ang aking pag-aaral sa medisina. Nakayukong sabi ni Terence habang nakaturo sa dalawang libro sa bookshelf. Emperor's Inner Studies. Sa katunayan, isa sa ilang natitirang hiyas ng Eastern Medicine Legacy. Tumanggaw si Martin bilang tugon. Sayang naman. Nakakaawa. Nagtataka na tanong ni Terence. Anong ibig mong sabihin, Lolo Larkins? Nakakaawa na sa 11 medikal na class eco ng Avalonian Archives Arts and Culture, Private Studies of the Emperor, ang tanging natitira. Mahinang ngumiti si Terence, hindi sigurado kung ano ang sasabihin habang tinitingnan ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Martin. Mula sa 7 na naitala ng Avalonian Archives, ang mga dati ng umiral sa Emperor's Inner Studies, ay Bianchi's Inner Studies, Baishi's Outer Studies, Baishi's Inner Studies, at miscellaneous articles. Nagpatuloy si Martin, hindi napansin ang mukha ko habang nakatingin kay Terence. Isipin na lang ang kaluwalhatian ng Eastern Medicine kung ang lahat ng mga obra maestra na ito ay umiiral pa rin. Sayang talaga. Okay, ang aking mga pagsasalin para sa mga pamagat ay medyo arbitrary, mayroong napakaraming interpretasyon para sa akin. Nabasa ko na ang Bianchi's Inner Studies, dati. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang impresyon kay Martin ay medyo maganda sa ngayon. Ang reseta na isinulat niya para kay Harold ay nagmula sa Bianchi's Inner Studies, at nagpasya siyang bigyan na lang ng credit ang libro para sa recipe, dahil malamang na magtatanong si Martin tungkol doon sa pag-uusap. Nabasa mo na ang Bianchi's Inner Studies, dati? Tanong ni Martin. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay mabigla sa pahayag, siya ay nagdadalamati lamang sa pagkalipol nito kanina. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang medikal na tao na naabot ang isang tiyak na tugatog ng medisina, at ang pagpapabuti mula doon ay walang kulang sa matinding kahirapan. Walang anumang material na mababasa niya, at ang tanging paraan upang umakyat ay sa pamamagitan ng praktikal na pagsubok at pag-aaral, isang bagay na kilala sa kawalan nito. Isang tunay na kopya. May mga pagkakataong lumalabas dati ang mga hindi tunay na kopya, mga copy ang napatunayang peke. Isang beses binasa ni Martin ang isa, nakitang medyo kawili-wili ang mga nilalaman. Ngunit medyo mahirap para sa isang aklat na ganoon ang kalidad na magkatabi sa isang obra maestra tulad ng Emperor's Inner Studies. Oo, sa bahay ng aking nakatatanda noong ako ay maliit pa. Sabi ni Terence sabay tango. Ang kalagayan ni Junebro ay halos kapareho sa isang halimbawang nakasulat sa Bianchi's Inner Studies, at ang aking recipe ay extension lamang ng ilan sa mga konsepto sa loob ng aklat na iyon.
Ang paliwanag ni Terence ay isang disguise, at natural na napansin iyon ni Martin nang mabasa ang mga hindi tunay na kopya. Walang ganoong halimbawa. Talaga. Medyo nasasabik si Martin. Maaari ko bang makita ito? Hindi na hinintay ni Martin ang tugon ni Terence bago muling nagsalita, isang nakakahiya at mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkasabik. Ito ay pag-aari ng iyong nakatatanda, syempre, ito ay hindi isang bagay na maaari mong ipakita sa paligid. Terence, sana ay hindi mo iniisip ang aking pagsabog. Wala lang talaga. Nakangiting tugon ni Terence. Siya ay, natural, ang tinutukoy ay si Old Linford nang pag-usapan niya ang tungkol sa kanyang nakatatanda, na nagbalik ng isang buong koleksyon ng mga sinaunang pambihira. Tila, sila ay kabilang sa isang taksil ng Montalban Village, na tinatawag na Elder Yu. Siya ay nangongolekta ng mga bagay na pambihira para sa ilang dark arts, para lamang matapos ng sifu ni Terence, na pagkatapos ay hinati ang pagnakawan sa kanyang matanda. Well, gusto kong imbitahan si Lolo Larkins para tingnan ito, sakaling magkaroon ng pagkakataon. Si Terence ay hindi isang maliit na tao. Hindi pa napagaling ng doktor si Harold, ngunit ito ay isang konkretong katotohanan na si Harold ay namatay nang wala si Martin, lalo pat tumagal ng ganoon katagal. Dahil dito, nagpapasalamat lamang si Terence sa tagapagligtas. Talaga. Ang ganda lang. Bulalas ni Martin, natuwa muli bago may pumasok sa isip niya. May posibilidad na magalang at magalang lamang si Terence, hindi niya dapat ipagwalang bahala ang imbitasyong iyon. Narinig niya na ang mga nakatagong master ng Eastern Medicine ay may ilang nawalang obra maestra ng medikal na pagsulat sa kanilang mga kamay, ngunit ang mga iyon ay mga alingaw-ngaw lamang, hindi pa niya talaga nakita ang anumang bagay noon. Kinailangan ni Martin na isipin, kung gayon, na ang elder ni Terence ay isa sa mga nakatagong master na ito. Hindi siya maaaring pumunta na lang sa bahay ng lalaki at tingnan ang kanyang treasured collection, kung tutuusin. Although, okay lang kung sobrang gulo, ayoko nang manghimasok. Ayos lang. Si Terence ay may awtoridad sa mga bagay na tulad nito, hindi masyadong makikigulo si Old Linford sa kanyang sifo na umaatre sa kanya. Magdadala ako ng ilan sa susunod na pagbisita ko sa dati kong lugar. Ayos ba talaga iyon? Hindi sigurado si Martin sa narinig niya ang kayamanan ng kalibreng iyon ay hindi dapat ilipat-lipat na parang mga souvenir, di ba? Paano kung mawala sila? Ito ay isang kapahamakan kahit na ang mga iyon ay mga kopya. Kung okay lang sa iyo, maaari ba akong sumama sa iyo sa iyong pagbisita? Oo, okay lang din. Tumango si Terence. 140 po. Nang matapos ang unang pag-uusap, nagsimula si Martin na magtanong ng ilang katanungan tungkol sa Eastern Medicine. Ang propesor ay lumapit sa talakayan sa isang pagsubok na paraan, ngunit ang mga sagot ni Terence ay nagbukas ng kanyang mga mata, siya ay isa lamang pulaka sa isang balon. Iniwasan ni Terence ang tuwiran at tiyak na mga sagot para sa karamihan ng kanyang mga problema, ngunit mismong ang pag-iisip na iyon ang nagpapaliwanag sa propesor. Higit pa sa pasasalamat ni Martin kay Terence, ay ang paghanga nilapitan ni Terence ang mga problemang inilalahad sa mga talakayan, iniiwasan ang mga direktang sagot sa mga katanungan at sa halip ay kumuha ng iba pang nauugnay na paksa. Ngunit lubos na naunawaan ni Martin, binibigyan siya ni Terence ng mga pahiwatig at tip, ang paraan ng isang mahusay na guro habang siya ay nagbibigay ng pinakamainam na edukasyon para sa mag-aaral, na naghihikayat sa isang self-reliant na kaisipan bilang karagdagan sa pag-aalaga ng tiwala ng estudyante. Ang mga pagkalito at mga problema ni Martin ay naalis lahat ng hindi oras ang mga solusyon na natuklasan niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga proseso ng pag-iisip ay sa panimula ay naiiba sa mga solusyon na natanggap mula sa mga direktang sagot, tila. Walang binanggit, ngunit ang ugali at posture ni Martin ay unti-unting napalitan ng isang estudyante habang siya ay magalang na nakikinig sa mahusay na pagsasalita ni Terence. Ang buong pag-uugali at posture ni Martin ay inaasahan mula sa isang matulungin na mag-aaral, ang kanyang likod ay tuwid at ang mga mata ay naglalayong habang tumatagal. Ilang taon na ba? Matagal nang nakalimutan ng propesor kung ano ang pakiramdam ng pakikinig sa mga lektura, sa halip na bigyan sila. Isang katok ang tumunog sa pinto, biglang humila kay Martin mula sa kanyang buhay estudyante at sa realidad.
Ang kanyang relasyon kay Terence ngayon, gayunpaman, ay ganap na nabago sa pagitan ng mag-aaral at tagapagturo. Titingnan ko kung sino iyon, Mr. Linford. Sinabi ni Martin, na inaabisuhan si Terence ng pagsagot sa pinto tulad ng ginagawa ng isang estudyante sa kanyang guro. Ngumiti lang ng mapait si Terence, ngunit naisip niya na kahit si Martin ay hindi na kayang tawagin si Terence ng Renz. Si Harold yang iyon, na naghihintay hanggang sa lampas na ng tanghalian. Napagpasyahan niyang kumatok sa pintuan ng pag-aaral kung sakaling may mali. Lolo Larkins. Past lunchtime na. Kayo ba ni Terence? Tanong ni Harold, nakahinga ng maluwag nang makitang walang nangyari. Oh, past lunchtime na. Tumingin si Martin sa kanyang relo halos alauna na ng hapon. Siya side sa loob sa kung paano oras flew sa pamamagitan ng gusto niyang matuto ng higit pa mula kay Terence, ngunit kahit na handa siyang laktawan ang isa o dalawang pagkain kapalit ng kaalaman, hindi rin ito masasabi para kay Terence. Kinain din niya ang buong umaga ng lalaki. Magtanghalian na ba tayo? Wala ka bang pasyente sa hapon, Lolo Larkins? Tanong ni Harold na curious. May mga pasyente si Martin araw-araw, kung tutuusin itinutulak lang niya ang kanyang mga appointment sa umaga para kay Terence, hindi sa hapon. Hindi tayo pwedeng hindi na lang kumain ng tanghalian. Kinaumagahan na ni Martin si Terence, at nadama na kailangan niya man lang i-treat ang lalaki sa isang pagkain para makabawi ng kaunti, ngunit may mga pasyente siyang darating sa hapon si Elder Lane, halimbawa. May kukunin ako kay June bro, may mga pasyente ka pa, Lolo Larkins, kaya huwag mo kaming pansinin. Sinabi ni Terence, nang mapansin ang posisyon ni Martin. Pupunta ako para sa tanghalian sa ibang pagkakataon, sana ay tanggapin mo ako. Siyempre. Sabi ni Martin, tuwang-tuwa na si Terence ay nagpaplanong dumaan muli, at alam niyang sinasadya ni Terence iyon. Ipapagawa ko sa iyo ang apo ko ng ilan sa kanyang mga trademark na pagkain sa susunod siyang ay mayroon na noon. Hindi na ito mas masahol pa sa mga pagkain na makikita mo sa mga hotel. Siyempre. Inaasahan ko yan. Tumango si Terence bago bumaba kasama si Harold. Sasamahan na sana ni Martin si Terence pababa nang pigilan siya ni Terence. Lolo Larkins. Kung magpapatuloy ka sa pagiging magalang sa akin, hindi ko akalain na dadaan pa ako. Sige. Alam ni Martin na biro lang iyon, ngunit walang nakakatawa sa pagkabigla na nagmula sa pahayag. Hinayaan niyang bumaba ng mag-isa ang dalawa pagkatapos noon. Isang itim na Audi A81 ang pumarade sa harap ng bilya nang sumakay si Terence sa kotse. Oh! Nakilala ni Terence ang mga pasahero sa Audi na nakikita niya mula sa rearview mirror, sila ang mga taong nakilala niya sa business district noong araw na iyon. Pati ba sila ay mga pasyente ni Martin? Ngunit hindi nilayon ni Terence na batiin sila. Ang matanda ay mabait na tao, ngunit ang kanyang manugang na babae ay sobra-sobra habang hinahayaan lamang ng anak na lalaki ang kanyang asawa na itulak siya sa paligid. Talagang binansagan niya ang lalaki na walang pag-asa kung hindi dahil sa kanyang pagsabog sa huli. Kilala mo sila? Tanong ni Harold, nakitang pinagmamasdan ni Terence ang tatlo sa likuran nila. Hindi, minsan ko lang sila nakilala. Ikaw ba? Sinabi ni Terence, hindi binanggit ang insidente pabalik sa business district. Hindi naman ito masyadong kwento. Nakilala din sila minsan. Iron Lakes House Lane, isang talagang malaking pamilya. Ang matandang iyon na si Edmondo Lane ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na si Tommy Lane, isang mahalagang tao sa Iron Lake, at ang babaeng iyon ay ang kanyang asawa. Sila ay isang tunay na makapangyarihang pamilya, din. Walang pigil na sabi ni Harold. Malalim na ugnayan sa politika at negosyo. Ganun ba? Bahagyang napangiti si Terence sa pagpapakilala kaya't ipinaliwanag nito ang kakulaitan ng babae noong araw na iyon, pinag-uusapan ng alkalde at ministro at lahat ng bagay. Paano yung Yang House? Hindi kasing lakas ng pamilya Lane, sila ay mula sa Iron Lake, kung tutuusin. Nagpatuloy si Harold. Ang aking matandang lalaki ay nagretiro sa loob ng ilang taon, at ang kanyang mga tagapagmana ay hindi kasing lakas ng kanya. Mayroon lamang kaming impluwensya sa militar ngayon. Gusto nilang sanayin ko ang aking sarili sa loob ng ilang taon sa isang espesyal na ops squad, makakuha ng ilang mga merito at mataas na ranggo, ngunit sinong mag-aakala?
Tumango si Terence bilang tugon. Minaliit ni Harold ang lakas ng kanyang pamilya, ngunit maraming beses pa ring mas makapangyarihan ang mga yang kaysa sa karaniwang sambahayan, kahit na medyo mas mababa kaysa sa mga nangungunang bahay sa tuktok. Ibalik mo ako sa paaralan. Humanap ka ng kakainan mo. Sabi ni Terence pagkatapos ng isang tingin sa kanyang relo. Makakarating pa rin siya sa oras para sa unang klase sa hapon. Hindi ka kumakain? Tanong ni Harold. Not really hungry in the first place. May kukunin lang ako sa daan. Sabi ni Terence. Sige na. Si Terence ay kumilos bilang pinuno ni Harold sa lahat ng oras na ito, at walang dahilan para siya ay lumaban-laban sa kanyang kagustuhan. With that, pinaikot niya ang sasakyan, at tinahak ang daan patungo sa Starfield's first school. Chapter 140. Remember the first time I talked to you guys on chapter 40? Palitan natin ang cover para mag-celebrate, bakit hindi? Gusto ko ang parehong mga pabalat kaya talagang medyo salungat ako tungkol sa pagbabago, kaya narito ang isang poll boto para sa pabalat na gusto mo doon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.